Magandang araw, isang mabilis at malamang istorya ng aking ilalahad. Alam mo ba ang kwento ng isang tao na dumaan sa pinakamatitinding pagsubok sa buhay, pero hindi kailanman nawala ang kanyang pananampalataya sa Diyos? Ito ang kwento ni Job, isang halimbawa ng tibay at pananampalataya na maaaring magbigay sa atin ng inspirasyon. Noong unang panahon sa isang lugar na tinatawag na Uz, may isang lalaking nagngangalang Job. Si Job ay mabait, masipag at laging sumusunod sa Diyos. Isa rin siyang napakayaman, may libo-libong tupa, baka, kamelyo at iba pang ari-arian. Hindi lang siya mayaman kundi siya rin ay may malaking pamilya, 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Pero higit pa sa kayamanan at pamilya, kilala si Job bilang makadiyos. Lagi siyang nag-aalay ng mga sakripisyo para sa kanyang mga anak, iniisip na baka nagkasala ang mga ito sa Diyos nang hindi niya nalalaman. Sa madaling salita, si Job ay perpekto sa kanyang pananampalataya. Hindi alam ni Job na sa langit may nagmamasid sa kanya at hindi lang ito ang Diyos, kundi pati si Satanas. At sa isang makapangyarihang sandali, magaganap ang isang pag-uusap na susubok sa kanyang pananampalataya. Sa langit, nagkaroon ng isang pag-uusap sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. Sinabi ng Diyos, "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Siya ay matuwid, may takot sa Diyos, at lumalayo sa kasamaan." Ngunit sumagot si Satanas, "Siyempre po, pinagpala niyo siya sa lahat ng bagay, mayaman, malusog, at may masayang pamilya. Subukan ninyong kunin ang lahat ng meron siya at tiyak na susumpain niya kayo ng harap-harapan." Dahil dito, pinayagan ng Diyos si Satanas na subukin si Job, ngunit may isang kondisyon. Hindi niya maaaring saktan ang buhay nito. At dito nagsimula ang sunod-sunod na trahedyang dumating kay Job. Nang dumating ang pagsubok kay Job, sunod-sunod na trahedya ang naranasan niya sa loob lamang ng isang araw. Una, dumating ang isang alipin na nagsabing ninakaw ng mga sabeyo ang kanyang mga baka at asno at pinatay ang mga tagapagbantay. Habang nagsasalita pa ang alipin, dumating naman ang isa pang mensahero at sinabi na nasunog ang kanyang mga tupa na nilamon ng apoy mula sa langit kasama ang mga pastol. Hindi pa natatapos ang balita, isa pang mensahero ang dumating. Sinabi niyang ang kanyang mga kamelyo ay ninakaw ng mga Kaldeo at lahat ng tagapagbantay ay pinaslang. Panghuli at pinakamasakit sa lahat, dumating ang isa pang alipin at ibinalita na ang bahay ng kanyang mga anak ay tinamaan ng malakas na hangin. Gumuho ito at lahat ng anak ni Job ay namatay. Matapos ang sunod-sunod na trahedyang ito, hindi pa rito natapos ang pagsubok kay Job. Isipin mo yon, isang araw lang lahat ng pinaghirapan at minahal ni Job ay nawala. Pero sa kabila ng lahat, ito ang sinabi niya, "Ang Panginoon ang nagbigay at siya rin ang kumuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon." Hindi tumigil si Satanas. Sinabi niya sa Diyos, oo, nananatili siyang tapat kasi hindi pa siya nasusubukan sa sarili niyang katawan. Subukan mo siyang saktan at tiyak na susumpain ka niya. Muli, pumayag ang Diyos. Binigyan ni Satanas si Job ng matinding sakit. Nagtubig ang kanyang balat. Nagkaroon ng sugat mula ulo hanggang paa. Sa sobrang sakit, umupo si Job sa abo at ginamit ang basag na palayok para lang kamutin ang kanyang mga sugat. Maging ang kanyang asawa ay sumuko na. Sinabi niya, "Sumpain mo na ang Diyos at mamatay ka na." Pero sagot ni Job, tatanggapin ba natin ang mabuti mula sa Diyos at hindi ang masama? Dumating ang 3 kaibigan ni Job, sina Eliphaz, Bildad at Zophar. Umupo sila sa tabi ni Job at tahimik na nakiramay sa kanya ng 7 araw at gabi. Ngunit nang magsimula silang magsalita, imbes na aliwin si Job, inakusahan nila siyang nagkasala. Sinabi nila na kaya siya pinaparusahan ay dahil may ginawa siyang masama. Sa kabila ng lahat ng ito, itinanggi ni Job ang kanilang paratang. Alam niyang malinis ang kanyang konsensya, pero kahit hindi niya sinisi ang Diyos, nagtanong siya, "Bakit nangyayari sa akin ito? Ano ang nagawa kong kasalanan?" Sa kanyang pinakamabigat na pagsubok, si Job ay naupo sa abo
Halos hindi na makilala sa tindi ng sakit at hinagpis. Nawalan siya ng yaman, ng pamilya at ngayon pati ang kanyang katawan ay tinubuan ng matinding sakit. Ang dating makapangyarihang lalaki ay ngayon nakaupo sa alikabok, nagkikiskis ng paso sa kanyang sugatang balat habang ang kanyang mga kaibigan ay nagtatanong, "Nasaan na ang iyong Diyos?" Sa gitna ng kanyang matinding pagdurusa, si Job ay sumigaw sa langit, "O Diyos, bakit ito nangyari? Ako ba'y may nagawang kasalanan? Nasaan ka sa aking paghihirap?" At sa isang makapangyarihang tagpo, biglang bumangon ang isang ipo-ipo mula sa kalangitan. Napuno ng alikabok at hangin ang paligid, at mula sa loob nito, nagsalita ang Diyos. "Sino kang nagtatanong sa akin ng walang pangunawa? Job, nasaan ka nang nilikha ko ang mundo? Alam mo ba kung paano ko inilagay ang mga bituin sa kalangitan o paano ko sinasabi sa dagat, hanggang dito ka lang?" Sa sandaling iyon, naramdaman ni Job ang kanyang kaliitan sa harapan ng kadakilaan ng Diyos. Hindi sinagot ng Diyos ang kanyang tanong kung bakit siya nagdusa. Sa halip, ipinaalala niya kung sino siya, ang lumikha ng lahat ng bagay, ang may hawak ng buhay at kamatayan, ang siyang may plano na hindi mauunawaan ng tao. Nang marinig ito ni Job, siya yumuko at nagsabi, "Panginoon, ako'y walang alam. Ikaw ang Diyos, at ako'y iyong lingkod. Patawarin mo ako sa aking mga tanong, sapagkat ngayon ay nauunawaan ko na ikaw ang may likha ng lahat, at walang nangyayari nang hindi mo alam." Matapos marinig ni Job ang tinig ng Diyos mula sa ipo-ipo, ang unang hakbang ng kanyang paggaling ay ang kanyang pagtanggap sa katotohanang ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay. Nang sinabi niya, "Ikaw ang Diyos at ako'y iyong lingkod. Hindi ko nauunawaan ang iyong mga plano, ngunit nagtitiwala ako sa iyo." Nagsimula ang pagbabago sa kanyang buhay. Dahan-dahan ang kanyang katawan ay nagsimulang gumaling. Ang mga sugat sa kanyang balat ay nagsara at ang sakit na bumalot sa kanyang katawan ay unti-unting nawala. Ang kanyang lakas na halos nawala na noon ay unti-unting bumalik at sa paglipas ng mga araw, muli siyang nakatayo ng matuwid. Ngunit higit pa sa pisikal na paggaling, ang puso ni Job ay pinanumbalik ng Diyos. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang yaman at pamilya, hindi siya naging mapait o nagalit. Sa halip, nagpatuloy siya sa kanyang pananampalataya at bilang sagot sa kanyang katapatan, ibinalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa kanya, ngunit hindi lang doble, kundi dobling higit pa. Nagkaroon muli si Job ng mga anak. Silang lahat ay pinagpala at naging maganda at malakas. Ang kanyang mga ari-arian ay muling dumami, mas higit pa sa kanyang dating kayamanan. Ang dating pagkabusabos at sakit ay napalitan ng kasaganaan at kalusugan. At higit sa lahat, ang kanyang relasyon sa Diyos ay lumalim ng higit pa sa dati. Sa huli, hindi lang nakilala si Job bilang isang taong dumaan sa matinding pagsubok, kundi bilang isang buhay na patunay na ang pananampalataya sa Diyos, kahit sa pinakamadilim na yugto ng buhay, ay may gantimpalang hindi matutumbasan ng kahit anong yaman sa mundo. Ang Diyos ang may huling salita. Kahit hindi agad naintindihan ni Job ang layunin ng kanyang mga pagsubok, sa huli ay ipinakita ng Diyos na siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Sa kabila ng ating mga katanungan, kailangan nating magtiwala na ang Diyos ang nakakaalam ng pinakamainam para sa atin. Huwag kalimutang i-share at mag-subscribe upang maibahagi ang mabuti at makabagong mensahe.